Pinahahalagahan ng kapatid isa. Ang pagbabalik ng Sky Devourer Lord. Ang Jade Burrow noong Hulyo ay nakakapaso. Isang payat na binata sa karamihan ay tahimik na nakatingin sa pamilyar at medyo hindi pamilyar na lungsod. It's been 15 years. I'm finally back. I wonder how the girls are, napabuntong hininga ang binata. Si Emrys Lund ay isang ulila na lumaki sa isang ampunan. Doon, minahal pa rin siya ng 7 babae na hindi kadugo sa kanya na parang pamilya. Ang paborito nilang laro noong mga bata pa ay ang maglaro ng bahay kasama si Emrys. Nangako pa silang magpapakasal kay Emrys in the future. 5 pa lang si Emrys noon. Sa kanyang cute na boses, sinabi niya sa kanila na kailangang totoo ang kanilang mga pangako dahil wala na silang 3 taong gulang. Binigyan siya ng 7 babae ng pinky promise para doon. Mula noon, inasam ng batang si Emrys ang mabilis na paglaki, hanggang sa sumira ng apoy ang kanyang buhay. Makatakas sana ang mga babaeng iyon, ngunit tumakbo sila pabalik sa gusali upang hanapin siya at natrap sa apoy. Dahil sa takot, nagsimulang humagulgol ang batang si Emrys. Hinawakan siya ng pinakamatanda sa mga babae at sinabihan siyang huwag matakot. Naglalagablab ang apoy. Nagsiksikan ang 8 bata, ngunit hindi nagtagal ay nahimatay sila sa usok. Nang muling imulat ng batang si Emrys ang kanyang mga mata, naroon pa rin ang apoy. Ang kakaiba ay mayroong isang matandang trail na nakatayo sa harapan niya sa apoy, ang kanyang damit ay ganap na buo. Natigilan ang batang si Emrys. Akala niya ay naghahalucinate siya hanggang sa sinabi ng matandang trail, maaari kong iligtas ang mga babae, ngunit kailangan mong magsilbi bilang aking apprentice. Ang mga salitang iyon ay Nagel iligtas buhay na mga salita, at agad na sinang-ayunan ito ni Emrys. Noon, hindi niya namalaya na maisusulat muli ang kwento ng kanyang buhay dahil doon. Pagkaalis ng ampunan, dinala ng matandang trail si Emrys sa isang monasteryo at tinuruan siya ng mga kasanayang medikal, martial arts, at magic. Pinatrain pa niya si Emrys sa isang nameless divine art. Tumagal iyon ng 10 taon. Noong 15 gulang na si Emrys at naisip na makakabalik na siya sa Jade Burrow, ipinadala siya ng matandang trail sa lugar ng digmaan sa hangganan. Nagpatuloy iyon sa loob ng 5 taon. Sa mga taong iyon, isang organisasyon na pinangalanang Sky Devourer ang umangat sa kapangyarihan sa gitna ng madugong mga labanan. Dahil ang Sky Devourer at ang 36 na Sky General nito ay nasa kapangyarihan na nagbabantay sa 4 na rehiyon, walang sino man ang nang-ahas na maglagay ng daliri sa tiyan niya mula noon. Samantala, ang kanilang Panginoon, si Empyrean Lord, ay maingat na bumalik sa lupain kung saan niya ginugol ang kanyang pagkabata Jade Burrow. Si Emrys ay nagmumuni-muni sa kanyang nakaraan, ang kanyang mga alaala ay kumikislap sa kanyang isipan na parang nananaginip. Tunay nga, kung hindi niya naranasan ang lahat ng mga pangyayaring iyon kung marinig niya ito sa iba ay iisipin niyang baliw ang mga iyon. Nasa paligid pa rin ang Sunshine Children's Home, ngunit may komplikadong damdamin si Emrys tungkol dito. Ang sunog 15 taon na ang nakararaan ay naglagay sa orphanage sa spotlight, na may mabait na tao na nagbibigay ng donasyon upang muling itayo ang orphanage. Ang sira at konkretong gusali ay ngayon ay isang mas mataas na gusali, at mayroon itong mas mahusay na mga pasilidad kaysa dati. Gayunpaman, hindi na iyon ang lugar na pamilyar kay Emrys. Gayunpaman, nang dama po ang tingin ni Emrys sa mga inosenteng ngiti ng mga bata, napawi ang lahat ng kakaiba nito. Pakiramdam niya ay tumitingin siya sa isang mas batang bersyon ng kanyang sarili at ng mga babae. Ang lahat ay pareho pa rin, at ang bahay ampunan ay ang kahangahangang lugar noon. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Emrys ang isa sa mga tauhan ng ampunan at sinabi sa kanila ang dahilan ng kanyang pagbisita. Hindi nagtagal, isang babaeng may salamin sa pagbabasa ang lumapit kay Emrys at sinimulan siyang pag-aralan ng may kalituhan. Ako ang direktor ng Sunshine Children's Home. Pwede ko bang malaman kung sino ang hinahanap mo? Ikaw ang direktor. Natigilan si Emrys. Ang direktor na naalala niya ay may apelyido na Allman, at siya ay isang matandang lalaki. Siguradong hindi siya ang babaeng nakatayo sa harapan niya. Tumango ang matandang babae. I've been the director for over 10 years. Aren't you here to see me?
Nandito ako para makita si Mr. Ullman. Nako, hinahanap mo ang matandang direktor. Ilang oras na ang nakalipas mula nang magretiro siya. Hindi na naghinala ang direktor kay Emrys nang mapagtantong nandoon ito para hanapin ang dating direktor. Sa katunayan, naging mas palakaibigan siya. Gayunpaman, kumunat ang noo ni Emrys. Nagretiro na si Mr. Ullman. At tila nagretiro na siya mahigit 10 taon na ang nakalilipas. Dahil ba sa sunog na iyon? Nagmamadaling tanong ni Emrys, kung gayon, mayroon ka bang address ni Mr. Ullman? I do. Bigyan mo ako ng sandali. Isusulat ko ito para sa iyo. Tumalikod ang babae para pumasok sa isang kwarto. Hindi nagtagal, bumalik siya na may dalang note na naglalaman ng address ng naunang direktor at iniabot kay Emrys. Salamat. Kasunod ng address, dumating si Emrys sa isang bahay. Nakayuko at nagwawalis ng bakuran ang isang may kulay abong matandang lalaki. Nakilala siya ni Emrys bilang ang dating direktor Walter Ullman instantly. 15 taon na mula nang makita ko si Mr. Ullman. Para siyang tumanda ng husto. Isang alon ng kalungkutan ang dumaan kay Emrys, at nagmamadali siyang lumapit sa kanya. Gayunpaman, ang sumunod niyang nakita ay nagdulot ng galit sa kanyang mga ugat. Habang nagwawalis ng sahig si Walter, bigla siyang tinulak ng isang binata na nakabulaklak na kamiseta at sumigaw, "Alam kong buwan-buwan kang pinadalhan ng pera ng mga babaeng iyon, kabaong Dodger. Nasaan na? Ito ay isang pagnanakaw sa sikat ng araw." Galit na galit si Emrys. Sinugod niya ang binata at hinawakan ang kwelyo nito. "How dare you try to steward an old man's money? Tao ka pa nga ba? Hayop ka." Hindi inaasahan ng binata na may susando sa kanya. Bakas ang gulat sa kanyang mukha, ngunit hindi nagtagal ay kumalma siyang muli. Bitawan mo ako. This is a family matter. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Bagay sa pamilya. Si Emrys naman ang nataranta nang lumingon siya kay Walter. Isang mapanglo na tingin ang nakita sa mukha ni Walter, at napabuntong hininga siya. Hindi siya nagsisinungaling, bata. Hindi siya magnanakaw. Siya si Gavin Wall, ang adopted son ko. Gavin Wall. Ay, si Gavin. Sandaling tinitigan ni Emrys ang binata bago niya tuluyang maalala kung sino siya. No wonder parang pamilyar siya. Siya si Gavin, ang nang-aasar sa akin noon at pinagtripan ng mga babae. Bakit siya inampon ni Mr. Ullman? Saglit na natulala si Emrys. Sinamantala ni Gavin ang pagkakataon na lumayo sa kanya. Saglit siyang umubo ng marahas bago niya muling naayos ang sarili. You be ****, don't be a busybody. Since you know this is a family matter, now scram. Sinama ng tingin ni Gavin si Emrys bago muling bumaling para sigawan si Walter. Greyhead, you should be giving me good food, clothes, and money for entertainment if you took me in. Bakit mo ako inampon kung hindi mo kayang ibigay sa akin ang pinakamagandang bagay sa buhay? Nasaan na ang pera na binigay sa iyo ng mga babaeng iyon? Ibigay mo sa akin. Ano ang sinusubukan mong gawin sa pamamagitan ng pagtatago nito? Sinusubukan mo bang dalhin ito sa libingan kasama mo? Wala kang maraming taon para mabuhay, at kung sino ang kailangan mo sa akin para mabuhay, at kung sino ang kailangan mo para sa akin. Kung hindi ako. Habang nagsasalita si Gavin ay mas lalong nawawala sa linya. Nanginginig ang katawan ni Walter, ngunit nanatiling nakayuko ang ulo habang tinitiis ang pagmumura ni Gavin. Hindi na nakayanan ni Emrys na manood pa. Itinaas niya ang kamay niya at binigyan ng isang sampal si Gavin. Smack! Ang sampal na ito ay para sa kabastusan mo at sa mabahong bibig mo. Smack! Ito ay para sa iyong kawalan ng utang na loob. Ikaw ay isang kahihiyan sa sangkatauhan. Smack! At ito ay para sa iyong katangahan at kamangmangan. Pinahahalagahan ng kapatid dalawa. Ang bawat isa sa tatlong sampal ay mas malakas at mas malakas kaysa sa nauna. Nang ibigay ni Emrys ang huling sampal, bumagsak si Gavin sa ilalim ng kanyang ilalim. Natigilan si Gavin. Natarante siya. Saan nanggaling ang lokong ito? Gayunpaman, hindi nagtagal ay bumalik siya sa kanyang katinoan, at ang mga ugat sa kanyang leeg ay umbok.
F***CQ. Masunurin man ako o hindi anak ay wala sa iyong negosyo. Sino sa tingin mo para damaykit ang iyong ilong sa aking mga bagay? Sino ako sa tingin ko? Sinaman siya ng tingin ni Emrys. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti kung sino ako. Ikaw, ang sigaw ni Emrys ay nagpa-freeze sa pwesto ni Gavin, at sa wakas ay pinag-aralan niya ang mukha ni Emrys. Pagkatapos ay isang panginginig ang bumalot sa kanyang B***D. Nagsimulang magkapatong-patong ang imahe ng batang payat 15 taon na ang nakalilipas nang makita ang binata sa kanyang harapan. Noon lang napagtanto ni Gavin na magkahawig ang kanilang mga katangian. Hindi. Imposible iyon. Malakas na umiling si Gavin. Ang pangalan ni Emrys ay nasa dulo ng kanyang dila, ngunit hindi niya masabi ng malakas ang pangalan. Ito ay masyadong walang katotohanan. Nagulat. Ngumisi si Emrys. Madalas mo akong binyo-bully noong bata pa tayo. Umihi ka sa sapatos ko, at dinumisan mo ng watercolor ang damit ko. Ilang beses mo pa akong ginawang scapegoat. Nauwi ako sa pagpaparusa ni Mr. Ullman sa lugar mo. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng iyon? Pumalakpak. Napaatras ng isang hakbang si Gavin. Siya yun. Siya na talaga. Nagbabalik na ang mga Emery na madalas kong binyo-bully. Bakit hindi ka napatay ng apoy? Bakit kailangan mong bumalik ng biglaan? Bakit ka nandito para guluhin ang buhay ko? Lalong nabalisa si Gavin. Ginawa ko ang lahat para paboran ang mga babaeng iyon, ngunit tumanggi silang makita ako bilang kanilang nakababatang kapatid. Sinabi nila na ikaw lang ang kanilang nakababatang kapatid. Sinubukan ko ang aking makakaya upang maging maayos sa paligid ng direktor at nagtagumpay na gawin siyang ampunan sa akin, ngunit palagi siyang nagsasalita tungkol sa iyo at ikaw lamang. Sinubukan kong maging ikaw, ngunit ang lahat ay tumanggi na bigyan ako ng pagkakataon. Aling bahagi ng akin ang hindi mo alam kung gaano mo ako hinahangad? Patay. Ngumisi si Gavin. Sa sandaling iyon, iniwan siya ng rasyonalidad. Umikot siya para kumuha ng bakal na pamalo at inihampas ito kay Emrys. Abay isang kidlat na sipa ang natanggap niyang tugon mula kay Emrys. Bam! Bago pa mahawakan ng bakal ni Gavin si Emrys, may lumabas na tatak ng sapatos sa kanyang tiyan, at lumipad siya pabalik. Gusto mong malaman kung bakit hindi ka magiging kasing galing ko? Lumapit si Emrys at tinitigan si Gavin. Hindi ko kasi ibubuli ang mahina. Hindi naman kasi ako ungrateful. Hindi naman mauuwi sa saman ng loob ang selos ko. Sapat na ba itong mga dahilan para sa iyo? Ang mga huling salita ni Emrys, na binigkas sa malambing na boses, ay hinampas ng parang martilyo kay Gavin. Ang mga ito ay basic. Mga prinsipyo sa pagiging tao, na hindi taglay ni Gavin. Si Gavin ay isang walang utang na loob at seloso, kasuklam-suklam na tao na nang-aapi sa mahihina. Marahil ay sobra para kay Gavin ang mga salitang iyon habang umuubo siya ng isang subaw ng dugo, namumula ang mukha sa sakit. Nakatitig lang sa kanya si Emrys. Wala siyang awa kay Gavin. Nilamon na ng selos si Gavin hanggang sa naging masama na siya. Wala siyang karapat-dapat na simpatiya. Bata, ikaw ba? Ikaw ba talaga si Emrys Lund? Biglang umalangaw-ngaw ang nanginginig na boses ni Walter. Nang lumingon si Emrys, nawala ang glacial look sa kanyang mukha, napalitan ng ngiti. Oo, ako ito, Mr. Ullman. Bumalik ako. Ikaw talaga. Bumilis ang tibok ng puso ni Walter, at hindi niya napigil ang mapaluha habang yakap-yakap si Emrys. Oh, aking munting Emrys, buhay ka pa. Buhay ka pa. Sa wakas ay nagpasya na ang Diyos na iligtas ako. Akala ko pinatay na kita. Umiiyak si Walter. Hindi ito mukhang isang kawalan ng pag-asa kundi isang ginhawa. Buhay pa ang batang lalaki na nagkasala sa kanya sa loob ng 15 taon. Oo, Mr. Ullman. Buhay pa ako, at gumagawa ako ng mabuti, mahinang pag-aliw ni Emrys, ngunit may naramdaman siyang kakaiba sa mga ungol ni Walter. Naghintay siya hanggang sa kumalma si Walter bago siya nagtanong, Mr. Ullman, may itinatago ka ba sa akin? Ang sunog 15 taon na ang nakalipas ay hindi aksidente, di ba? Pinunasan ni Walter ang kanyang mga luha. Let bygones be bygones.
Okay lang ang lahat hanggat nabubuhay ka. Ang tugon niya ay lalong nagpasigurado kay Emrys sa kanyang mga haka-haka. Sa mataimtim na paraan, sinabi niya, Mr. Ullman, kung talagang nagkasala ka sa akin, pakisabi sa akin ang lahat. Gustong iwasan ni Walter ang paksa, ngunit alam niyang hindi na niya ito maitatago kay Emrys nang makita ang malungkot na tingin ni Emrys. Dahan-dahan niyang sinabi kay Emrys ang nangyari. Sa nangyari, may kakaiba talaga sa sunog 15 taon na ang nakararaan. Noon, interesado ang Prime Realty sa lupang kinaroroonan ng Sunshine Children's Home. Ilang beses na silang nagkita ni Walter sa pagtatangkang pilitin siyang pumayag na ibenta ang lupa sa mababang presyo. Gayunpaman, malakas ang loob ni Walter. Kahit anong gawin ng Prime Realty, tumanggi siyang pumirma sa kontrata. Naiwan ng walang pagpipilian, ang taong namamahala sa Prime Realty ay nagbanta kay Walter at binalaan siya na siya ay magdurusa sa mga kahihinatnan ng hindi pagsuko. Kinabukasan pagkatapos nito, isang sunog ang sumiklab sa bahay ampunan. Naghinala si Walter na ang sunog ay isang gawa ng paghihiganti ng Prime Realty, ngunit wala siyang mahanap na anumang ebidensya ng kanilang pagkakasangkot. Pagkatapos ng apoy na iyon, nawala si Emrys. Inakala ni Walter na hindi niya direktang pinatay si Emrys, kaya hindi nagtagal ay huminto siya sa kanyang trabaho at inampon si Gavin, na halos kasing edad ni Emrys. Sinubukan niyang ibsan ang kanyang kasalanan kay Emrys sa pamamagitan ng pagbibigay kay Gavin ng lahat ng kanyang makakaya. Nako, nauwi sa spoiled kay Gavin at ginawang sakam na individual si Gavin na humihingi ng pera sa kanya kada ilang araw. Maliit lang ang halaga noon, kaya wala siyang sinabi tungkol dito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, humihingi si Gavin ng 200,000. Walang paraan na ibibigay ito ni Walter sa kanya, kaya ginawa iyon ni Gavin ng pang-aabuso sa kanya. Namayani ang patay na katahimikan pagkatapos ni Walter na magkwento. Nang iangat niya ang kanyang ulo para sulyapan si Emrys, nagulat siya sa nakakatakot at malamig na tingin sa madilim na mga mata ni Emrys. Prime Realty. Pinaalis mo ako sa aking bayan sa loob ng 15 taon. Muntik mo na akong patayin sa apoy. Muntik mo na akong mawalan ng pamilya ko. Paano ko dapat ayusin ang markang ito sa iyo? Pinahahalagahan ng kapatid tatlo. Damang-dama ni Emrys ang galit na tumataas sa loob niya, tulad ng isang gusali ng bagyo sa di kalayuan. Naghihintay na mailabas ang kanyang bugzo ng damdamin. Nang maramdaman ang kanyang galit, marahang hinaplos ni Walter ang kanyang pisngi para aliwin siya. Sinasabi ko ito sa iyo para maging tapat ako at walang itago sa iyo. Ayokong gumawa ka ng kalokohan. Natatakot siyang sabihin kay Emrys ang totoo, sa takot na magdudulot siya ng gulo para sa Prime Realty. Walang kwenta ang paggawa nito dahil nakakatakot ang mga puwersa sa likod ng organisasyon. Nabalik si Emrys sa realidad nang dumampi sa pisngi niya ang kulubot na palad ng matanda. Ikinalulungkot ko na tinakot kita, Mr. Ullman. Ay pangako mo sa akin na iiwan mo ang nakaraan, okay? Pakiusap ni Walter. Huwag kang mag-alala, Mr. Ullman. Hindi ako gagawa ng anumang kalokohan, sabi ni Emrys, pinipigilan ang kanyang galit. Mabait kang bata. Nakahinga ng maluwag si Walter. Bigla siyang napangiti nang may maalala. Masayang-masaya ang mga babae kung alam nilang buhay ka pa. Bumilis ang tibok ng puso ni Emrys nang magtanong, are they doing fine? Magaling sila. May sarili silang mga karera, at pinadalhan nila ako ng pera buwan-buwan. Mayroon din akong mga larawan nila rito. Mga larawan. Nagningning ang mga mata ni Emrys. 15 taon na ang nakalipas mula nang makita niya ang mga ito. Iniisip niya kung ano na ba ang hitsura nila ngayon at kung mas gumanda pa ba sila. Siyempre, kahit anong itsura nila, sila ang mga babaeng pinakamamahal niya sa buhay niya. Pumasok si Walter sa bahay at maingat na kinuha ang isang stack ng mga larawan mula sa drawer. Puno ng pag-asa, sabik na ikinalat ni Emrys ang mga larawan at mabilis na sumulyap. Halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kanilang mga socket. Sila talaga mga kapatid ko. Ang lalaki ay hindi makapaniwala sa kanyang mga mata, hindi dahil ang kanyang mga kapatid na babae ay pangit, ngunit dahil sila ay masyadong maganda.
Bawat isa sa kanila ay parang diyosa. Ngumisi si Walter at sinabi, ang iyong mga kapatid na babae ay hindi lamang maganda kundi matagumpay din. Kahit papaano ay naniwala si Emrys sa sinabi ng matanda. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang gumapang si Gavin na napabuntong hininga sa paanan ni Walter. Mr. Ullman, bigyan mo ako ng 200,000. Kailangan ko talaga ng pera, pakiusap niya. Maliwanag, naghahanda siyang laruin ang sympathy card. Si Walter ay masayang nakikipag-chat kay Emrys, ngunit ang mga salita ni Gavin ay agad na nasira ang kanyang magandang kalooban. You unfilial child. How dare you ask me for money? Hindi naman sa ganoon, Mr. Ullman. Ito ay dahil ako. Ako, bilasan mo at sabihin mo ang iyong isip, putol ni Walter bago pa makapag-isip ng paliwanag si Gavin. May problema ka ba sa labas? Nang makitang hindi niya maitago ang katotohanan, kinagat ni Gavin ang bala at umamin, utang ko ang pera sa kasino. Nagbanta silang puputulan ng kamay ko kapag hindi ako magbabayad. Bumalik sa loob ng 1 linggo. Ano ba? How dare you go to casino? Papatayin kita, ***** ka. Nagalit si Walter nang marinig niyang may utang si Gavin sa kasino. Kumuha siya ng walis at sinimulan siyang bugbugin. Nakiusap si Gavin, nabaliw na ako, pero nangyari na. Sa totoo lang, hindi ako makabuo ng solusyon, kaya naman humihingi ako ng pera sa iyo. Ikaw ang sampin. Sinusubukan mo bang lokohin ako? Napasigaw si Walter, may malinaw at malamig na boses mula sa malayo. Bakit patuloy kang sumusuway sa utos ko? Isang matangkad at payat na babae ang lumakad mula sa labas ng looban. Ang kanyang mahaba at may kantab na buhok ay nakapulupot sa likod ng kanyang ulo, na nagpapakita ng kanyang kagandahan at kagandahang loob. Kumikislap habang hinahangaan ang kagwapuhan nitong panganay na kapatid na babae ay walang iba kundi ang panganay na kapatid ni Emrys, si Cordelia Youngblood, na hindi niya nakita sa loob ng 15 taon kumpara sa litratong nakita ni Emrys sa personal, ngunit sa mga sandaling iyon ay mas nakatitig siya sa isa't isa. Bahagyang nanginig ang Maislan na **** ni Cordelia. Bakas sa magaganda niyang mga mata, ngunit mabilis niyang naalala ang sarili na parang walang nangyari. Kung maglakas loob kang manggulo ulit, babaliin ko ang mga paa mo. Para hindi magalit si Walter, sumulat si Cordelia ng 200,000 at ibinato ito kay Gavin sa tuwa. Huwag mo akong tawaging ganyan. Naiinis ako, laway ng babae. Haha, walang kahihiyang ngumiti si Gavin. Bale kung paano siya tretuhin ngayong may pera na siya. Hindi na napigilan pa ni Emrys, Delia, ako na. Matapos ang 5 taon ng paglilingkod sa militar, ang lalaking may dugong bakal ay nahuwad na kahit na kapag nahaharap sa 1,000,000 malakas na hukbo, hindi siya nagpakita ng anumang takot sa sandaling iyon. Nakaramdam siya ng pagkabalisa sa pagharap sa kanyang panganay na kapatid na babae. Matigas na lumingon sa medyo pamilyar na mukha, nanginginig ang kanyang boses habang nagsasalita siya, Ikaw ay. Hindi makapaniwala si Cordelia sa kanyang mga mata nang una siyang pumasok at nakita si Emrys. Naramdaman niya kaagad na kahawig niya ang binata. Kapatid, na namatay sa sunog. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na kilalanin siya, dahil natatakot siyang mabaigo. Kahit na tinawag siya ni Emrys na, Delia, na may katulad na tono at ekspresyon, hindi pa rin siya makapaniwala na kapatid niya ang lalaki. Ngumiti si Walter at sinabing, Cordelia, siya ang iyong nakababatang kapatid, si Emrys. Siya ay bumalik. Emrys. Saglit na nawala sa pag-iisip ang babae. Bumalik na ba talaga ang kapatid kong si Emrys? Delia, ako na. Bumalik na ako. Masiglang ngumiti si Emrys at humakbang para yakapin ang panganay na kapatid. Agad na natense ang *** ni Cordelia, at isang bakas ng pagtutol ang sumilay sa malamig niyang mga mata. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay banayad at hindi partikular na halata. Emrys, sa wakas nakabalik ka na. Sobrang saya ko. Sa kabila ng kanyang pagdiriwang na mga salita, umatras siya at kumalas sa pagkakayakap ni Emrys. Natigilan si Emrys, dahil medyo hindi inaasahan ang reaksyon ng kanyang panganay na kapatid. Hindi siya nasasabik gaya ng inaakala niya, ni hindi siya nagtanong kung paano siya nakaligtas sa sunog.
Sa halip, para silang dalawang matandang magkaibigan na magalang na bumabati sa isa't isa, na matagal nang hindi nagkikita. Naghiwalay ba talaga tayo pagkatapos ng 15 taon? Napakunot ang noo ni Emrys habang nag-iisip ng seryosong tanong. Iniisip niya kung nakapagsimula na ng sariling pamilya si Cordelia at sinisikap niyang maiwasan ang mga komplikasyon. Kung tutuusin, kahit magkapatid ang tawag nila sa isa't isa, wala naman silang kadugo. Kung ganoon nga, taos-pusong batiin lang siya ni Emrys. Si Walter, na hindi napapansin ang tense na mood, ay masigasig na inihatid sila sa isang upuan upang maabyutan nila ang kanilang buhay. Sa buong pag-uusap, hindi nagtanong si Cordelia kay Emrys tungkol sa kanyang buhay. Lalong lumakas ang pait na sensasyon sa puso ni Emrys. Baka nagkahiwalay na talaga kami. Pinahahalagahan ng kapatid apat. Halos kalahating oras silang nag-uusap bago tumayo si Cordelia. Mr. Ullman, babalik na ako sa Cordelia Group. Bibisitahin kita sa ibang pagkakataon. Okay. You should focus on your business. I'm doing fine here, masayang sabi ni Walter. Kung magagalit ka ulit ni Gavin, sabihin mo sa akin. Tuturuan ko siya ng leksyon. Matapos magpaalam kay Walter, nilingon ni Cordelia si Emrys. Sumama ka sa akin. Kailangan kitang makausap. Tumango si Emrys at tahimik na lumabas sa likuran niya. Sa labas, may isang Porsche 911 na nakaparada sa tabi ng kalsada, habang naghihintay sa tabi ang driver. Pumasok ka, maikling sabi ni Cordelia. Sumakay si Emrys sa backseat at agad na naramdaman ang isang nagyayelong tingin na itinuro sa kanya. Galing ito sa Cordelia. Nakaramdam si Emrys ng lamig sa kanyang gulugod. Anong mali? Bakit ganito ang kinikilos ni Delia? Kahit 15 taon na kaming huling nagkita, walang magandang dahilan para maging napakalayo at hindi niya ako tinatanggap. Be honest with me. Ano ang motibo mo sa paglapit kay Mr. Ullman? Malamig na tanong ni Cordelia. Motibo? Nagulat si Emrys sa tanong niya. Delia, anong pinagsasabi mo? Itinuon ni Cordelia ang kanyang tingin sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay mahigpit at naiinip. Enough with the act. I don't have that much time to waste on you. Just tell me how much you want. Halata kay Emrys na masama ang loob ni Cordelia sa kanya na inaakala niyang isa itong impostor. Interesting. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Emrys nang magdesisyon itong lokohin siya. Tamad siyang napasandal sa upuan. Bakit hindi mo ako inilantad sa harap ni Mr. Ullman kung alam mong impostor ako? Tama ako. Isa siyang impostor. Lalong nanlamig ang tingin ni Cordelia. Gaya ng inaasahan ni Emrys, hindi siya makapaniwala na buhay pa ito. Bagamat mas madali sana ang pagsisiwalat ng katotohanan, pinili niyang manahimik, dahil ayaw niyang pabayaan si Walter. Nalungkot si Cordelia nang makitang lumalala ang kalusugan ni Walter sa paglipas ng mga taon, ngunit wala siyang magawa. Mahigit isang dekada na ang nakalipas mula noong huli niya itong nakitang nagniningning sa gayong kagalakan, at nakita niyang imposibleng basagin ang maligayang sandali sa pamamagitan ng paghahayag ng katotohanan. Siyempre, hindi na kailangang ipaliwanag ang mga bagay sa impostor. Imbes na sagutin ang tanong ni Emrys ay sinaman lang siya nito ng tingin. Nagkibit balikat si Emrys. Ihatid mo na ako pauwi, pwede ba? I'm actually heading in the same direction as you. With that, pumikit siya. Walang choice si Cordelia kundi sabihan ang driver na magmaneho. Mabilis na umalis ang Porsche, nag-iwan ng bakas ng mga usok ng tambucho sa likuran nito. Walang salitang nagsalita sa buong paglalakbay, at ramdam na ramdam ang tensyon sa sasakyan. Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Cordelia sa buong oras. Makalipas ang halos 20 minuto, bigla siyang nakasimangot at sinabing, hindi ito ang daan patungo sa Cordelia Group. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng driver at nagpatuloy sa pagmamaneho. Isang pakiramdam ng pag-aalinlangan ang pumasok sa dibdib ni Cordelia. Hindi nagtagal, huminto ang sasakyan sa isang maluwang na lugar. Lumingon ang driver na si Simon Hall at ngumiti. Ms. Youngblood, pakiintindi na ginagawa ko lang ang trabaho ko. Ano ito? Malamig ang mga mata ni Cordelia. Wala lang.
Makikipaglaro ka lang at payagan akong kumuha ng ilang larawan sa iyo. Hindi kita sasaktan kung makikipagtulungan ka sa akin. Matapos ay lock ang mga pinto, inilabas niya ang isang kamera at isang matalim na kutsilyo mula sa ilalim ng kanyang upuan. Ms. Youngblood, naniniwala ako na ikaw ay sapat na matalino upang gumawa ng tamang desisyon. Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Simon habang nakatingin kay Emrys. Binata, ang swerte mo ngayon. Maraming tao ang nagnanasa sa napakagandang CEO na ito, at maswerte kang makita ang kanyang N***B** di ngayon. Halatang may balak siyang kunan ng mga hubad na litrato ni Cordelia. Sa halip na sumigaw ng tulong, tinitigan ni Cordelia si Simon. Kasabwat mo ba ang Allure Group? O si Zachary ay kasabwat sa Allure Group? Sa loob ng maraming taon, ang Cordelia Group at Allure Group ay naging mahigpit na kakumpetensya sa industriya ng mga produktong pampaganda. Malapit nang may lista ang Cordelia Group. Kung ang anumang kompromiso na mga larawan ng Cordelia ay may leak online, maaari itong magdulot ng hindi na mapananauli na pinsala sa reputasyon ng organisasyon. Si Zachary Lawson ang HR manager ng Cordelia Group, na kumuha ng bagong driver na ito para sa Cordelia. Nagulat si Simon. Nakarinig ako ng mga kwento tungkol sa iyong katalinuhan at katapangan, at ngayon ay nagkakaroon na ako ng pagkakataong masaksihan ang mga ito para sa aking sarili. Ang kanyang sagot ay nagsilbi upang kumpirmahin ang hula ni Cordelia. Tuwang-tuwa na sinabi ni Simon, Ms. Youngblood, ako ay isang ginoo na hindi ko kayang ipahiya ang isang kasing ganda mo. Bakit hindi mo ikaw mismo ang maghubad ng iyong damit? Kung pipilitin mo akong kumilos, natatakot ako na lampasan ko pa ang pagkuha ng litrato. Inasahan niya na hindi susuko si Cordelia nang walang laban. May hindi mapag-aalinlangan ng kislap ng pagnanasa at katakawan sa kanyang mga mata. Biglang naramdaman ni Simon ang malakas na paghawak sa kanyang pulso. Mabilis siyang tumingala para makita si Emrys na pinaputukan siya ng mga punyal. How dare you bully Delia in front of me? May death wish ka ba? Kasing lamig ng titig niya ang boses ni Emrys. Ang pagkakaroon ng 5 taon sa larangan ng digmaan, nakita ni Emrys ang napakaraming bagay na ang kanyang kapangyarihan sa pagmamasid ay tumaas sa isang kapansin-pansing antas. Nagagawa niyang kilalanin ang kaunting pahiwatig ng masamang hangarin sa mata ng sinuman. Mula sa unang pagtitig sa driver, ang hindi matatag na tingin ng huli ay naging dahilan upang maramdaman niyang may hindi tama. Kaya naman hiniling niya kay Cordelia na pasakayin siya. Sa katunayan, ang driver ay may lihim na motibo. Panoorin mo ito, binata. Nagdilim ang ekspresyon ni Simon. Hindi pa ba sapat ang libreng palabas? Gusto mo pa, ha? Sinubukan niyang bawiin ang braso niya. Sa sobrang takot niya, kasing tibay ng bakal ang pagkakahawak ni Emrys. Basag. Naramdaman ni Simon ang matinding sakit sa kanyang pulso habang nadurog ang kanyang buto. Nalaglag sa lupa ang kutsilyong nasa kamay niya ilang sandali lang. Ay! Walang ideya si Simon na ang mga daliri ni Emrys ay sapat na malakas upang madaling durugan ang kanyang buto. Isang masakit na sigaw ang pinakawalan niya. Inihagis ang kamera, binuksan niya ang mga pinto at tumakas sa eksena. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakaramdam siya ng kirot sa kanyang mga binti, at siya ay nalukot sa lupa. Ang mga salarin ay 2 hindi pantay na maliliit na bato, na nakabaon sa likod ng kanyang mga tuhod. Anong kalokohan ang ginawa niya? Ang nakakatakot na takot ay bumalot kay Simon, na naging sanhi ng hindi mapigil na panginginig ng kanyang buong D. Hindi ko kayang ibuli si Delia. Sino ka para pagsamantalahan siya? Humakbang si Emrys at binigyan ng malakas na sipa ang injury ni Simon. Ay! Isa pang sigaw ang tumagos sa hangin, at si Simon ay nawala ng malay sa sobrang sakit. Ang sinumang lumampas sa limitasyon ni Emrys ay makakamit ang kanilang kapahamakan. Ang limitasyon ni Emrys ay walang iba kundi ang 7 babae. Kailangang harapin ng mga naglakas loob na magbuhat ng kamay sa kanila sa galit ng Sky Devourer Lord. Kung sila ay nasa labanan, si Simon ay patay na ngayon. Bumaba ng sasakyan si Cordelia at pamwesto sa likod ni Emrys.
Nanginginig ang kanyang mga pilikmata nang makita kung gaano siya ka-intimidate. Sino ka sa lupa? Tanong niya. Biglang umikot si Emrys at hinubad ang pantalon. Sabay ipit niya sa lupa si Cordelia. Delia, pasensya na. Ma'am. Pinahahalagahan ng kapatid 5. Si Cordelia ay talagang natakot at napahiya. Matapos siyang tulungan ni Emrys, nakita siya ni Cordelia sa ibang paraan. Hindi na siya tumanggi sa ideya na makipagkaibigan sa kanya kahit na hindi niya ito nakababatang kapatid. Iyon ang dahilan kung bakit niya ito kinausap. Never in her wildest dreams did she know na gagawin niya ito sa kanya. Pakiramdam niya ay nakatakas siya mula sa isang grupo ng mga lobo ngunit napunta sa yungib ng tigre. Pinilit ni Cordelia na palayain ang sarili, ngunit natigilan siya sa pagkabigla sa tanawing ipinakita sa kanyang harapan. May sikreto si Emrys. May birthmark na hugis bolts ng purple na kidlat sa kanyang panloob na hita. Alam ito ng lahat ng nasa bahay ampunan, kasama na ang kanyang 7 kapatid na babae. Nang makita ni Cordelia ang kidlat ng lila, ang binata ay walang iba kundi si Emrys, na huling nakilala niya 15 taon na ang nakararaan. Hindi ako makapaniwalang ikaw yan, Rice. Akala ko hindi nakita makikita. Tumayo si Cordelia at inakbayan si Emrys, nanginginig sa emosyon ng kanyang di habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Pati ang ilong ni Emrys ay matangos din. Walang nagbago. Si Delia pa rin ang parehong tao. Makalipas ang 15 taon, naging malapit pa rin kami gaya ng dati imbes na magkalayo. Naantig ang pakiramdam, nanumpa si Emrys na gagawin ang lahat para protektahan siya. Parang may hindi tama. Hindi nagtagal, napagtanto ni Emrys kung ano ang mali. Mapait siyang tumawa at sinabing, Delia, hayaan mo akong magsuot ng pantalon ko. Namula ang mga pisngi ni Cordelia habang tinitigan siya nito. Bakit ka nahihiya? Parang hindi kita nakitang N*ked kanina. Delia, may iba dito, paalala ni Emrys sa kanya. Oh, napagtanto ni Cordelia na hindi sila nag-iisa. Nagmamadali siyang tumakbo para tingnan si Simon at nalaman niyang wala pa rin itong malay. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Si Simon ay ganap na nakakalimutan sa katotohanan na siya ay napalampas sa isang hindi mabibaylang eksena. Muling nabuhay ang makina ng Porsche 911. Sa pagkakataong ito, si Emrys ang driver, habang si Cordelia naman ang nakaupo sa passenger seat. Ilang taon na ang lumipas mula noong huli silang magkita, kaya natural na marami silang pag-uusapan. Si Cordelia ay napuno ng nag-aalab na kuryusidad upang matuklasan kung paano nakatakas si Emrys sa apoy at kung saan siya naroon sa huling 15 taon. Ikinwento ni Emrys ang kanyang nakaraan sa kanyang ngunit wala siyang binanggit tungkol sa paggugol ng 5 taon sa digmaan. Sa halip, sinabi niya sa kanya na ginugol niya ang huling 15 taon sa paglilinang kasama ang matandang Trail sa bundok. Matapos pakinggan ang kanyang kwento, tiningnan siya ni Cordelia. Nagsasabi ka ba sa akin ng isang fairy tale? Naturally, tumanggi siyang maniwala sa kanyang kwento, dahil ito ay katawa-tawa. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, wala siyang magawa para kumbansihin si Cordelia at naiwan siyang nararamdaman. Impas. Buti na lang at hindi natuloy si Cordelia. Tuwang-tuwang sabi niya, nagtataka ako kung ano ang mararamdaman ng ibang mga babae kapag nalaman nilang buhay ka pa at naging isang gwapong binata. Napangiti si Emrys. Ilihim mo ito sa kanila. Gusto ko silang sorpresahin isa-isa. Naughty boy, sabi ni Cordelia habang sumilay sa kanyang mga labi ang isang nakakaalam ng ngiti. Mabilis na lumipas ang oras habang walang tigil silang nag-uusap. Before they knew it, nakarating na sila sa Cordelia Group. Namangha ang lahat nang makita silang dalawa na pumasok sa gusali ng Cordelia Group habang masayang nag-uusap sa isa't isa. Hindi pa nila nakita ang Ice Queen na ganoon kalapit sa ibang lalaki. Ito ay isang makabagbag damdaming tanawin. Hindi mabilang na mga tao ang nakatakdang magkaroon ng walang tulog na gabi sa unahan nila. Ang unang ginawa ni Cordelia pagkabalik sa kanyang opisina ay sibakin si Zachary, ang HR manager. Siya ay hindi kailanman matalo sa paligid ng Bush. Iyon ay kung gaano siya mapagpasyahan. Ang posisyon ng HR manager ay bakante ngayon.
Si Cordelia ay kumandat kay Emrys at nagtanong, Emrys, interesado ka bang maging manager? Magiging masaya. Mapait na tumawa si Emrys at umiling. Hindi, salamat. Wala akong alam sa pamamahala ng kumpanya. Sa kabila ng pagiging Sky Devourer Lord, na namamahala sa 36 Sky Generals, alam niyang iba ito sa pamamahala ng isang kumpanya. Kakailanganin lamang ng isa na maging napakalakas upang pamahalaan ang Sky Devourer, ngunit iba ang pamamahala sa isang kumpanya, dahil may kinalaman ito sa iba't ibang mga panuntunan at sistema. Hindi magaling si Emrys sa ganyan. Sabi ni Cordelia, ayos lang. Manager ka lang sa pangalan. Kung kailangan mo ng tulong, ipaalam mo lang kay Angelina. Si Angelina Gardner ay sekretarya ni Cordelia. Naging malapit sila sa isa't isa. Sa opisina, sila ay propesyonal at magalang, ngunit sa labas ng trabaho, sila ay halos hindi mapaghihiwalay na magkaibigan. Nang marinig iyon, walang nagawa si Emrys kundi ang pumayag. Kung tutuusin, pwede siyang mag-move on anytime kung hindi niya gusto ang trabaho. Nag-uusap sila nang pumasok si Angelina sa opisina. Si Angelina ay isang napakagandang babae sa kanyang mid-20s. Pumasok siya sa silid gamit ang kanyang sopistikadong damit na pangnegosyo na nagbibigay diin sa kanyang hubog na hugis. Ang kanyang mga binti ay mainam na natatakpan ng manipis na itim na medyas, at ang kanyang pink na salaming pang-araw ay ang perpektong aksesory upang takpan ang nunal sa sulok ng kanyang mata. Si Angelina ay isang napakagandang babae, at ang kanyang hitsura ay pangalawa kay Cordelia sa kumpanya. Gayunpaman, sumulyap lang si Emrys sa kanya bago umiwas ng tingin. Para sa kanya, walang babae ang maihahambing sa kanyang 7 kapatid na babae. Come in, Angelina. Let me introduce you to someone, masayang sabi ni Cordelia. This is my younger brother, Emrys Lond. I was thinking he could be the new HR manager. What do you think? Napatingin si Angelina kay Emrys na may pag-aalala sa mukha. Saglit. Noong nakaraan, narinig ni Angelina ang kanyang mga kasamahan na nagchichismisan tungkol sa pagdadala ng kanilang CEO ng isang magandang lalaki sa kanyang opisina. Natural, siya ay nag-aalinlangan sa kanyang narinig. Si Cordelia ay matalino at mapili, kaya tumanggi siyang maniwala na siya ay talagang sumuko sa isang romantikong attachment. Mukhang sumuko na siya sa mga gusto niya. MS Youngblood, hindi ko alam kung dapat kong sabihin ito. Maaaring magkaibigan sila, ngunit palaging tinatawag ni Angelina si Cordelia bilang MS Youngblood sa trabaho. Masayang sagot ni Cordelia, magkaibigan tayong lahat dito, kaya sige. Itinulak pa ni Angelina ang kanyang salamin sa tungki ng kanyang ilong at mariing nagsalita. Naniniwala ako na para sa pinakamahusay na interes ng kumpanya na mapanatili ang bakante sa upper management, partikular ang HR manager. Kung tutuusin, nasa proseso tayo ng pagiging publicly listed. Maaaring hindi matalino ang pagkuha kay Mr. Lond sa tungkuling ito, kaya iminumungkahi kong muling isaalang-alang natin ang desisyong ito. Oh, paano? Pinag-isipan ni Angelina ang kanyang tanong bago tuluyang sumagot, reputasyon. Sa tingin mo rin ba na si Emrys ang laruan kong bata? Matalino si Cordelia para mapagtanto ang ibig niyang sabihin. Hindi ako nag-iisa. Iyan ang naisip ng lahat. Malapit nang may lista ang kumpanya, kaya masisira ang reputasyon ng kumpanya kapag may lumabas na balita na si Cordelia ay nagtanggal ng isang batikang empleyado para lamang hayaan ang kanyang larwang lalaki na pumalit sa posisyon. Alam iyon ni Cordelia, ngunit sa halip na magbigay ng anumang karagdagang paliwanag, ikinaway na lamang niya ang kanyang kamay bilang isang dismissive gesture. Nakapagdesisyon na ako. Si Emrys na ang magiging HR manager namin simula ngayon. Angelina, bakit hindi mo siya isama?